microphone. Ay. Opo. My question is about this certain barangay. My question is about this certain barangay captain in Banban, Tarlac. It was reported that this barangay captain was suspended by Mayor Guo because of his refusal to sell about 500 plus na hectares, 54 hectares. And it will be parang in coordination with this Chinese group. It's ancestral domain. Paano po ang gagawin natin dito? Dahil obviously, sinasabi po doon kasi may resolution pa raw yung kanilang, yung Office of the Mayor and yung sanggunian na parang he was suspended for not abiding. And considering na ancestral domain, gagawin din Pogo, ano po ba ang mga move natin para dito? Will it be a point against Mayor Guo dahil that's against the Constitution? It would be against the Constitution. It would be against the Indigenous Peoples' Rights Act. Hindi pa po namin napag-aralan yung issue yan, pero narinig ko na nga yung usapin di umano ng land grabbing sa lupang ninuno ng mga katutubong Pilipino. Kung may aspeto pang ang isang barangay captain na IP leader ay sinuspindi ng mayor dahil nanindigan sila sa lupang ninuno nila, na may karapatan sila sa ilalim ng IPRA, kung imbestigahan at mapatunayan na may ginamit na kapangyarihan ng mayor laban sa isang barangay captain sa ganyang usapin ng sapilitang pagpapabenta ng lupa, hindi yan makakabuti kay Mayor Alice Guo. Okay, Danielle? Ma'am muna. Ladies first. Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, meron po kayong natanggap na information na allegedly the father of Mayor Alice Guo ay connected daw po sa Chinese Communist Party dahil meron pong mga posts sa social media. But did you receive any actual report on this po? Namomonitor din namin yung mga posts sa social media ng ating mga netizens at ng ilang siguro mga nag-research din tungkol dyan at bahagi yan ng mga tanong kung bakit pinapa-raise ko sana kay Presidente sa pamamagitan ng NSC yung aspeto ng Pogo ba ay banta sa ating pambansang seguridad. Ang Pogo ba ay hindi lamang konektado sa mga international crime syndicates, pero siya rin ba ay konektado sa ganitong mga international crime syndicates dahil ginagamit ng ibang bansa laban sa pambansang interes ng Pilipinas. So, importanteng tanong pa rin yan. Tapos ma'am, pinapaimbita po natin si Nancy Gamo and then last week po meron siyang mga radio interviews, sinasabi niya na willing naman daw siya humarap. Nagparating na po ba siya sa committee na a-attend po siya sa susunod na hearing? Hindi pa naman, pero kung haharap siya sa komite namin, paghandaan niyang sagutin dahil may documentary evidence kami na bukod dun sa siya ang naglakad ng mga papel ng mga naunang negosyo ni Alice Guo, ay siya rin ang nag-ayos ng mga papeles para maka-operate ang Zone 1 sa Bamban nung mga taon na mayor na si Mayor Alice Guo. Napakinggan ko yung at least isa sa mga interview nila, dami niyang alam tungkol kay Mayor Alice Guo. Maalala nyo, nung una kong tinanong kay Mayor Alice Guo, ang Nancy Gamo, ang unang-unang sagot niya ay hindi ko alam. What does that tell you, ma'am? Na si Nancy Gamo nga po sinasabi niya, over a decade niya nang kilala si Mayor Guo at parang personal na kilala and then Mayor Guo was denying knowing her dun pong umpisa. So, ibig sabihin, nagsinungaling na naman si Mayor Alice Guo tungkol kay Nancy Gamo. Sorry, last ma'am, ano po kaya motivation? Bakit po kailangang magsinungaling on the identity of Miss Nancy Gamo? Siguro, kailangan magsinungaling kung may kailangang itago. So, kung ang pinaka-iniimbestiga namin kay Mayor Alice Guo ay yung kanyang link sa Zone 1, baka ayaw din niyang i-confirm ang pagkakilala niya sa kahit sino pang ibang tao na may documentary evidence na kami, may link din sa Zone 1. And then Danielle.
afternoon. Ma'am, si Senator Jinggoy po ini-insist na allegedly meron daw partner si Mayor Go na parang allegedly involved din daw sa Pogo. Do you intend na invite din po ba yung sinasabing partner daw ni Mayor Go? Sa ngayon, hindi po. Hindi po. Inaalam lang namin yung personal life ni Mayor Alice Guo sa pagkakonekta niyan sa kanyang legal identity at saka legal personality para gawin o di dapat gawin yung ibang mga official acts niya. Kung yung taong tinutukoy ay may kinalaman sa Pogo, sa ibang bahagi ng bansa, posibleng at sometime in the future maimbestiga yon kapag mayroong tulad sa amin ngayon na may tumakas na biktima at nalaman po namin iyon, or kapag magfa-fact find sa Pogo sa buong bansa. Halimbawa, kung tatalakayin ito ng NSC. Pero sa ngayon, wala pong balak pa ang komite imbitahin yung taong iyon. Okay. Hi, Senator Bons from Rappler. Ma'am, balikan ko lang po yung sa SALN. Kasi di ba during the last hearing before, she presented two. June 30 and then July 1, and then you questioned bakit biglang bumaba. So tanong ko lang po, is your office looking into this? Kasi may precedent before, during the Corona impeachment trial before, yung sa Senate din, merong at least 6 public servant na na-dismiss because of minor infractions sa kanilang SALN. So is this another ground for disqualification for the mayor? Sa ngayon, if it will lead to that, then pag-reinforce siya dun sa ibang mga procedure, halimbawa sa COMELEC or sa ombudsman ba yon, yung isa na posibleng matanggal sa posisyon. Pero just as surprisingly contradictory documents, yung pagtanggal ng mga 7 real assets as land properties mula dun sa unang SALN of 2022 papunta dun sa pangalawang SALN of 2022, 1 day apart lang. Yung pagtanggal sa mga business interests dun sa pangalawang isinumiteng 2022 SALN, talagang pwedeng lumabas na paglabag dun sa obligasyon naming lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno na magbigay ng kompleto at totoong statement of assets, liabilities, and net worth. Ma'am, si retired Brigadier General Jerry Zamudio, may pinadala po siyang mga information na parang sa tingin niya warrant sa Senate inquiry. Galing daw ho ito sa isang dating Deputy Director General ng National Security Council. Ito ho yung mga details. Kaugnay po ito ng sabi niya ay significant presence and activities ng mga Chinese doon sa isang island sa Cavite. Nandito po yung ilan kasi ang haba-haba na sinabi niya. Approximately 30,000 Chinese nationals reside and work on Pogo Island, Cavite, formerly Island Cove Resort. And then all consumables such as beer, snacks, and soft drinks served and sold on the island are China-made and packaged. There are at least 2,000 Filipino construction workers on the island housed separately. The island employs an airport-style entry system with computerized, colored, and numbered passes. A restricted VIP housing block which no Filipinos can access overlooks the Philippine Navy's Sangley Point Naval Base. At marami pa ho siyang ibinigay na mga informations na galing nga daw ho sa dating Deputy Director General ng National Security Council. So ang tanong ho niya, given itong mga alarming details, can the Senate initiate a Senate inquiry to investigate the truth of these matters kung ito daw ho ay totoo? Kung matuloy yung pag-aksyon sa rekomendasyon ng Senate Committee on Economic Affairs na pinirmahan kong committee report na i-ban ang POGO sa loob ng 3 buwan, kung pagkatapos ma-finalize itong committee report ng Senate Committee on Women at siguradong irerekomenda naming paalisin na ang POGO sa Pilipinas, then kahit aling POGO hub
kahit saang bahagi pa ng bansa ay kakailanganing paalisin din. Pero ba may initial info na kayo tungkol nga dito sa Island Cove? Yung ganitong mga inputs mula sa social media sa iba't ibang netizens natin at iba't ibang mga manunulat. And then may mensahe siya sa inyo, ma'am, na sabi niya, an inquiry is crucial for ensuring the sovereignty, security, and well-being of our nation. I trust in your commitment to safeguarding our country and hope that through your efforts, the government can take immediate step to address these concerns. Yun po yung message. Maraming salamat kay General Zamudio. And i-follow up po talaga namin yung panawagan sa NSC at sa pamamagitan ng NSC, panawagan kay Presidente. Okay, Marlon. Yung binanggit ni Ate Selly, di ba mas interesting yun kasi yung Island Cove, malapit na malapit talaga siya sa naval base natin sa Sangley Point. Yeah. And actually, even before that, may mga ganong concern na yung pagtatayo ng Pogos doon, baka parang smoke screen lang siya to surveil yung naval base natin sa Cavite. That's why yung tanong sa NSC at kay Presidente kung ang Pogo ba ay banta sa national security. Dahil may ganitong posibleng aspeto sa lahat ng Pogo hubs dito sa buong Pilipinas. So, kaya interesante whether that hub or others dahil sa ganong aspeto. Kung ano lang po yung pwede nyong ma-share, Senator, kasi yung binabanggit nyo na national security threat, can you mention even a few instances or issues discussed during the executive session na pwedeng hindi i-share sa public? Bakit nyo nasabing national security threat na yung Pogo? Nung simula ng executive session, akong nagpaalala sa lahat na executive session nito at subject sa rules ng Senado. Kinaya kong talakayin yung ilang mga paksa na tinalakay namin. Pero sigurado sa pagdating ng susunod na committee hearing, open hearing, public hearing, mai-surface na namin yung ibang mga punto na by that point in time, mas na-finalize na at hindi na subject ng ongoing operation or ongoing investigation. Eh, ma'am, i-follow up ko lang. In case na inyong imbestigahan itong sinabi ni retired General Zamudio, mahalaga ba na humarap yung former Deputy Director General ng National Security Council kasi siya yung nag-share ng information? Si General Zamudio? Sa kanya. Siya yung nag-share sa kanya yung... siya ba mismo yung former? Tinatanong ko. Sabi niya natanggap niya yung message niya yun for a former Deputy Director General ng NSC. Okay. Posible, maimbita sila, but at the very least, yung kasalukuyang NSC ay tatanungin dahil sila din naman ang dapat may institutional memory ng lahat ng mga information or intelligence na mayroon ang council. Cecil and then Nino. Apo, Ma'am Cecil sa Star. Ma'am, while you mentioned that you have gathered substantial information during the executive session, ano pa po yung ina-expect natin na hahanapin sa mga susunod na hearing po? Well, if-finalize na lang namin, ano pa ba yung, sino-sino pa ba yung mga resource persons na dapat naming imbitahin? Alin pa bang mga anggulo ang dapat talaga naming ipin down? Merong bang anggulo na dapat bitawan na namin? Tapos, so basically yon, further sharpening, further honing yung magiging findings at recommendations namin sa committee report. Schedule na po ba tayo for the next hearing, whether executive or open? Wala pa pong schedule sa susunod na hearing. In between this executive session at yung susunod na hearing na iyon, meron kaming at least isa pang briefing mula sa AMLAC tungkol dun sa illegal revenue streams. And then magtatakda po kami ng susunod na hearing. Present, ma'am, ano na yung pieces of legislation that you could sense na pwede nating itulak na nakuha natin doon sa mga previous hearings ng GO? Marami-rami na rin. Starting from pagpapalakas ng implementasyon ng mga batas nating pumoprotekta sa mga kababaihan at mga bata, yung related labor rights na nilalabag sa illegal recruitment and detention, yung maraming lumabas sa aming investigasyon sa
ang tawag nito, yung pastilla scam, including yung pagpapalakas sa mga immigration-related na batas natin, lalo na higit na naging high-tech ang human trafficking for one. Tapos dito, yung oversight dun sa pagpapatupad ng mga batas tungkol sa hindi lang POGO kasi gusto ko at ilan sa amin i-ban na talaga yan. Pero yung buong business model ng industriya kung saan siya nailagak. Meron ding mga rekomendasyon yung iba't ibang agencies na resource persons na pagpapalakas ng iba't ibang mga batas kung sa ilalim no na sila'y nag-ooperate para maging higit silang effective sa pagpapatupad ng kanilang mga mandato. So marami-rami. Last na po, do you share po yung sinabi ni Senator Jinggoy na even the late registration na policy ng gobyerno dapat ma-revisit kasi parang na-abuse na in this case? Salamat po. Pwede siyang i-improve kasi marami naman tayong mga kababayan na nalilate register talaga sa valid naman na mga kadahilanan. Marami po tayong mga kababayan na nalilate register, nagle-late register na wala naman silang balak gamitin yung registration of live birth nila para sa mga krimen. Lalong wala silang balak gamitin yung kanilang na-late register na live birth nila para labagin yung pambansang interes ng Pilipinas. Nagkaroon lang sila ng valid reason na nahuli. So, siguro tulad nung may bago kaming naipasang batas, 'di ba, yung Automatic Birth Rectification Act, ay baka pwede ring pag-aralan namin paano i-improve yung ating late registration system para hindi makasangkapan ng mga may masasamang balak tulad mukha dito sa aming kasalukuyang investigasyon, pero para din mas mabuting mapaglingkuran yung mga legally naman, legit naman, naghahabol lang talaga ng late registration of live birth at makatotohanan at hindi contradictory yung mga impormasyong ibibigay nila para makuha yung registration na yon. Nino, JB, Nympha, and then Mark. Ma'am, tanong lang po, no? Doon sa executive session, establish naman yung national security threat, di po ba? Sa tingin ko na-establish na threat ang POGO sa national security. At kaya hinihiling ko na si Presidente at sa pamamagitan ng NSC ay pag-usapan na ito. Ang maraming impormasyong ibinibigay sa kanila over the past several years ng iba't ibang executive agency. Siguro napapanahon na pumosisyon sila bilang NSC at bilang ang Presidente. Ma'am, na-establish din po ba kung gaano kalaki yung sakot ng national threat na yun o anong level na doon sa executive session? Yun ang iniimbestiga pa. Pero at the very least, nagpapasalamat ako na yung mga ahensya na dumalo sa executive session ay pinag-aaralan talaga itong anggulo ng POGO kaugnay ng pambansang seguridad at umaasa ako na pagdating ng susunod na public hearing, mas masasabi na nila and publicly ano na yung posisyon nung kanilang department o agency at paano nila aaksyonan ito. And I'm hoping na aaksyonan ito hindi lamang ng legislature pero ng executive sa isang coordinated na paraan. Dahil mukhang coordinated din ang aksyon ng mga POGO na ito. Ma'am, doon ba sa isa sa magiging recommendation nyo, ay encourage nyo lahat ng senators to sign sa isang resolution na hinihiling ng i-abolish talaga yung POGO? Dati nang may majority numbers namin na committee members ng Committee on Economic Affairs sa ilalim nung nakaraang chair niya na si Sen. Sherwin. Dati na kaming pumirma ng ganyan. So kumbaga, minsan nang may sense of the Senate na ganon. So sana ang tawag na to, ma-adapt na ito in plenary at sana dahil kayang gawin ito ng mas mabilis kesa pa sa amin sa Senado, sana umaksyon din si Presidente. Siya na ang magdesisyon at magsabi, paalisin na yung mga POGO. Thank you, ma'am. Okay, JV. And then Nympha and then Mark.
Okay. Sen, JB po from Yes. IBC 13. Kung si Senator Jinggoy naman doon yung tatanungin, sabi niya kasi kahapon, he's not totally in favor of banning Pogo kasi kung pwede yung mga illegal lang talaga mapapatunayan, tapos kung pwede, more than 50% na magtatrabaho ay Filipino. Tsaka it create more jobs din daw po. So would you It create? more jobs daw. So would you consider this o talagang total ban po tayo? Total ban pa rin, with all due respect sa SP Pro Temp. Kasi dati nang pangako yung maraming trabaho sa mga Pilipino. Konti lang at mas marami pa nga sa naging empleyadong Pilipino ay naging biktima. Di namang empleyadong enjoying their full rights as working people. Ano pa yung isa? Kahit yung mga legal na Pogo, yung nabigyan dati ng PAGCOR ng lisensya, more than 200, kalaunan 190 plus ba yon na sinuspinde din ng PAGCOR. Tapos di rin nila masiguro na lahat ay sumunod. Kasi baka at mukha yung iba, tulad nitong dating Hongsheng na naging Zunyuan na lang, ay nagpatuloy pa rin sa operation. Nagkunwari pa ang Zunyuan na may provisional license sila na pinasinungalingan ng PAGCOR mismo. So mukhang kahit yung nagsisimulang legit or legal na Pogo or Pogo na may lisensya nung una, nagmo-morph din nagmo-mutate na nagiging illegal, tapos dumadako talaga sa human trafficking and crypto scamming, at nitong huli lumalabas sa aming investigasyon, dumadako din sa money laundering at naitatanong pa yung anggulo ng pambansang seguridad.